So guys, gandang gabi. Mag alas 9 ng gabi na kami nakauwi. Galing kami naghatid ng pagkain doon sa Jamia kasi maraming pagkain binigay namin doon sa trabaho sa Jamia. May nakilala kaming kababayan taga sa Buanga. Nang alok sila ng may kangkong at saka may tanglad, may malunggay at saka kamote. Dahon ng kamote, ito nambili kami, 1 dinar, pati yung yung tanglad. Pag gusto namin uli, tatawagan na namin sila, ihahatid nila dito. Malapit lang din, hindi na masyadong malayo naman. Ayan guys, ganito. Pag dyan sa Pilipinas, hindi ito binibili, pero dito, talagang bibilihin. Yan, makakain kami ng salad na ang dami Pag sa syudad ito bibilihin, siguro ito lang, aabutin ito ng 2 dinar. Kasi kapiranggot lang yung ang kalahating dinar, kinikilo pa. Kaya ito, linisin na namin. Tapos ilagay sa plastic. Tapos yung iba, yung katawan niya, ibibigay namin doon sa kababayan na pwede magtanim. Kasi sa amin dito hindi pwede. Hindi mahilig yung amo namin. Stricto yung amo namin lalaki. Hindi kami basta-bastang magtanim. Dati sa lumang bahay, pwede kami makatanim doon sa may kwarto namin sa bintana. Pero dito sariling bahay na ayaw ng amo naming lalaki. Kahit bulaklak, hindi siya mahilig. Mamili lang yan ng bulaklak pagka winter. Tapos pagka start na ng summer, magkandahulog na yung bulaklak niya, itapon na yun niya sa basurahan. Kaya yan, maglinis kami. Hinalo ni kabayan yung din kangkong. Ganda naman ang taba. Maganda ito kasi malinis. Sarili nilang tanim. Ang bait ng amo nila. Iranian yung amo nila. Open-minded ba? Pinapayagan silang magtanim ng mga gulay sa harapan ng to. Sa sunod na punta namin doon, kapasyal kami, i-video namin. Kadami nila, mayroon silang basil, mayroon silang macdones. Yung local parsley nila dito, ginagawang salad. Kaya ito. Ang pisalinis. Halo lang natin yung kangkong, ilang piraso. Yan. Tapos, isama mo yung Pantay? Yan. Yan. Yan, Nagtitipid kami. Kanina lang kami pumunta ng ng Chabra. Yung bagsakan ng mga gulay. Nakabili kami ng kangkong, pero sinamahan pa rin na kabayan ng kangkong, kunti. Pero ang mas marami dito, yung talbos ng kamote. Ito. Bukas, mayroon naman kaming yun ang gulayin muna namin. Yung ampalaya, nabili namin kanina. Ito, sa sunod na araw, hindi naman siya basta-basta mailagay lang sa freezer. Hindi basta-basta masira. Kung sa sunod na araw, hindi pa Ganyan, hindi masisira. Kasi malaki Lalo siyang, paano yan kasya sa sa ref. tapos na natin ito ang pantay. Ibigay natin kay Milka. Kung gusto magtanim. Kung ayaw niya tanungin ko si Mimi kung gusto ni Alan. Para meron sila Kung hindi namatay. Ibang yon, variety yon sa kanya, dilaw. 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 Yan, natutuwa yung mga abroad ganito. Pag nakakita ng ganito, para kami nakakita ng ang saya. Pag diyan sa Pilipinas, hindi ito ginugulay. Talbos lang dito hanggang may dahon, halabira. Ganito dito. Tapos, yung binili din namin sa kanila kasama yung tanglad, nilagay ko sa freezer. Yung binigay nila, mura na yon. Kasi pag sa malalaking tindahan, dito sa Lulo, ang mahal na nun. Ito, kasama na yung niya, dahon niya, pinakadulo. Natutuwa naman sila. May sila, mayroong sideline.
Kasi mabait yung amo nila. Open. Talagang nilagyan sila ng sa harapan mismo ha, sa may katapat ng parking lot. Hindi talaga pinasiminto. Pagtaniman nila ng mga gulay, halo-halo yung gulay doon. Marami dapat tanihan na rin. Kahit tag-init, tinan mo, di namatay. Pala, may ano kasi, dinidiligan nila. So, ganito guys ha. Hanggang dito lang at tapusin muna namin ito. Linisan na lang para maliit nilagay sa ref. So, talbos ng kamote. Wow.